Mga kabalitaan nating abak, maayong hapon ug mapya malulum sa inyo. Isang malaking produksyon ang pagsasalin sa pinilakang tabing ng buhay ng ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Tunghayan po natin ngayon kung ano-ano ang ginawang preparasyon para sa pananaliksik, pagsusulat ng script hanggang aktual na shooting ng pelikula. Aba, lahat po yan akunan namin. Tinatapos pa ang paggawa nito sa ilalim ng mga kamay ni Direktor Marilu Diaz Abaya, no less. Panoorin po natin at silipin ang produkto sa Sikat, Jose Rizal. Si Cesar Montano ang napiling gumanap bilang pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Una, hindi malayo. Yung hugis ng mukha niya at kulay kay Jose Rizal. Pangalawa, kumbinsido ako simulat sa pool na si Cesar is an underrated dramatic actor. Madalas gamitin siya nung primero sa mga bold movies, pagkatapos nitong last few years as an action star, kung saan ipinapakita niya talaga yung husay at galing niya. Pero kumbinsido ako from the beginning na mas malayo pa doon ang mararating niya at mas malalim pa ng talento niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos, ako napili. Kasi minsan lang kumatok sa buhay mo to, sa karir mo tong ganitong klaseng offer. Isang taong nagsaliksik ang mga grupo ng mga mauhusay na mga manunulat sa pelikula. Sina Ricky Lee, June Lana at Peter Ong Lim, kaugnay sa pagsasapelikula sa buhay ni Jose Rizal. Pati na rin si Direk Marilu Diaz Abaya ay tumutok mabuti sa pagsusuri sa pagkatao ng ating pambansang bayani. Pinakamahalagang basehan sa pagbasa ko ng psikolohiya ni Jose Rizal sa paghahanda ng papel na ginampanan ni Cesar Montano. Ang favorite source of research ko are the facsimiles of the documents, the letters, the poems, the novels and other essays which Jose Rizal wrote. I read them all in the original Spanish in his original handwriting. Pag binabasa mo na yung mga sinulat ni Jose Rizal in original Spanish, in his own handwriting, parang nafe-feel mo psychically. Inihanda rin ni Cesar Montano ang kanyang sarili. Na kailangan kong mag-aral ng Spanish kasi meron kaming 2 pages in Spanish na kailangan kong sabihin sa pelikula. At German din. No comprendo. Me dan náuseas cuando veo un oficial español. No se preocupe. Nag-workshop din sa kanyang direktor ang magaling na aktor. Hindi lamang tamang galaw ng katawan at pirma ni Rizal ang pinag-aralan niya. Higit sa lahat ang malalim na katauhan ni Rizal. Paano siya mag-isip, kung paano siya makitungo sa tao, kung sa Pilipino kaharap niya, o paano siya makitungo naman sa isang Kastila. Anong pagkakaiba? Sa pelikulang Rizal, inilahad ang buhay niya bilang artist, novelista, manunulat na kumatha ng kontrobersyal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. There's somebody who had very strong convictions na pinanindigan niya hindi lamang habang buhay, kundi hanggang sa kamatayan. So, ipinapakita kung gaano kayaman ang buhay ng ating pangunahing bayani. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang rosas. 8 buwan ang itinagal ng shooting at ngayoy tapos na. Pinakamalaking produksyon, ginastusan umano ng 100 milyong piso. Mula sa mga artistang nagsiganap, direktor hanggang sa aspetong teknikal, ay masasabing nag-alay ng malaking sakripisyo ang paggawa ng pelikulang ito. Ayon kay Direk Marilu, ito ang pinakamahirap na ginawa niya. Hindi lamang dahil talagang creatively and physically mahirap i-shoot yung Jose Rizal. Creatively and dramatically mahirap dahil nga laking image and icon ni Jose Rizal. Lahat ng tao may opinion tungkol sa kanya. So hindi lang ito basta-basta isang biography or true to life. No? Very complicated, complex human being si Jose Rizal. Na pinakamahirap para sa akin yung takot at nervyos na hindi lang ako ang gumagawa ng pelikulang ito, hindi ito invento ko lang, kundi base sa history. It's really a great honor. Siyempre, I feel very proud and lucky and blessed about this thing na natanggap ko, binigay sa akin tong role na ito, pinagkatiwala sa akin. Susuri po natin at masasaliksik natin ang gusto ang buhay po ni Rizal kung anong kanyang paniniwala at pagmamahal.
malalaman niyo po yung kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa bayan. En favor del criminal. Kasalukuyang nasa Sydney, Australia si Direk Marilu Diaz-Abaya para sa printing ng nasabing pelikula. Nakatakda namang panoorin ito ni outgoing President Fidel Ramos at incoming President Joseph Estrada sa Malacanang Palace bago manumpa si Erap bilang ika-13 Pangulo ng Pilipinas sa katapusan ng buwang ito.